Simula nga po nang mag-umpisa ang free agency, kinausap na ng Golden State Warriors ang kampo ni Al Horford para kumbinsihin na pumirma sa kanilang lineup. At kahit man masyado silang nahihirapang makipagnegosasyon sa kanya, patuloy pa rin naman nila itong ginagawa hanggang sa ngayon. Sa katunayan, ilang linggo na ang nakararaan mula ng tanggihan ni Horford ang paglalaro sa Golden State. Pinagpapatuloy pa rin naman nilang pakikipag-usap dito. Ganyan nga kadesidido ang front office ng Golden State sa pagkuha kay Big Al, lalo pat naniniwala sila na malaki ang magiging ambag nito sa kanilang koponan. Sa ngayon, malapit rin namang maging matagumpay ang Warriors sa pagkuha sa kanya dahil meron na nga silang verbal agreement, sadyang mangyayari lamang ang official na pagpirma kapag na-figure out na ni Mike Dunleavy Jr. kung ano ang mangyayari sa kanilang batang player na si Jonathan Kuminga sa mga susunod na araw. Samantala, makalipas ang ilang araw mula nang makuha ng Lakers si Marcus Smart, eto na nga, pumunta na ito sa pasilidad ng Lakers para opisyal na pirmahan ang kanyang bagong kontrata. Sinabi nga nito na totoo ang balita na si Luka Doncic ang nag-recruit sa kanya. Personal nga siya nitong kinausap at tinawagan at masyado nga siyang nagulat sa nangyari. Kaya simula niyan, hindi na nga siya nagdalawang isipang sundin ang gusto ni Luka dahil alam nga po niya na meron itong nilulutong plano para magkampiyon. Kasabay ng pagpunta ni Smart, siya naman ang pagsilabasan ng balitang pagkuha pa nila kay Jrue Holiday. Ayon sa isang source, personal nakakausapin ng Los Angeles Lakers ang kampo ni Jrue Holiday sa mga susunod na araw para makumbinsi ito. Alam nga nila, hindi gusto ni Holiday ang paglalaro sa Blazers na inaasahang hindi pa rin magiging kompetitiva sa dami ng mga batang players. Kaya bibigyan nga nila ng pagkakataon si Jrue Holiday na sumali sa Lakers at magkaroon muli ng tsansang mag-compete sa championship. Sa kabilang banda, kahit man magkakaroon na lamang ng farewell tour si Chris Paul sa pagbabalik nito sa Clippers, sisikapin para naman itong makakuha ng kampyonato sa huling pagkakataon. Gagawin pa rin naman ito ang lahat upang matulungan ng Clippers na mag-compete sa mas maayos na Western Conference bilang backup point guard. At gagawin niya yan habang suot muli ang kanyang jersey number 3 sa Clippers. Ayon sa balita, binigay ni Bradley Beal ang jersey number 3 kay CP3 matapos niyang malaman na sasali ito sa kanilang koponan. Alam nga ninyo na buong karir ni Chris Paul number 3 ang kanyang gamit simula pa noon, kaya alam ni Beal kung gaano kahalaga para sa kanyang bagong kakampi. At tama nga ang inyong narinig, backup point guard ang role ngayon ni Chris Paul sa team, hindi katulad noon. At ang mismong assistant coach na si Lawrence Frank ang nagsabi posible na mabangko ito sa ilang mga laro next season dahil alam nila ang priority bilang isang team at mag-compete sa regular season.